my beloved Boss Mike Cervera. Eto na. Ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto na mga kababayan. Sabi ko sa inyo, di ba? Minsan napaglalaroan lang natin ng isip pero nagkakatotoo eh. Ano sabi ko sa inyo? Hindi malayo mga kababayan na itong si Sara at si Hanilet, mag-aagawan yan. Ngayon, parang gano'n na nangyayari mga kababayan. Pakinggan ninyo. Matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, umugong ang espekulasyon ng isang posibleng hinuan sa pagitan ni Hanilet Avancenia at Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa ilang ulat, si Hanilet ay may matibay na kontrol sa kanyang pribadong negosyo. Nako, ano kayang negosyo yan? Grabe, no, mga kababayan? Grabe! Si Sara, si Sara. Habang si Sara naman ay unti-unting nawawalan ng pondo. Nako, delikado, Sara! Kaya siguro, malamang mga kababayan, si Sara mismo naglaglag sa tatay niya. Para hindi halata. Para hindi halata mga kababayan. Nilaglag si Digong tapos kunyari nandun. Tapos mawalan ng confidential funds at tumarap sa bantang impeachment. Lalo pang lumakas ang hinala nang hindi sumama si Hanilet sa Netherlands. Yun na nga! Bakit hindi sumama yan? Sabi pa, wala akong visa, wala akong passport. Di ba kakapunta lang ng Hong Kong, tapos walang visa, walang passport? Alam niyo mga kababayan, hindi naman kailangan pa yun eh. Pwede naman nang ayusin niya yun doon. Ngayon mga kababayan, alam niyo ba, hindi lang naman sa kampo ng mga Duterte yan. Ang problema pa mga kababayan, sa bagay, eto naman si Manang Aimee. Dati pa naman tong kontra ng kontra. Kulang na lang magpapalit ng apelyido niya. Ha? Payag ba kayo? Si Aimee palitan na ng apelyido? Kung ayaw niya, tayo na magpapalit. Aimee Manotok Duterte. Pwede ba yun? Aimee M. Oo, M, hindi Marcos yun. Aimee M. Duterte. So, ang magiging initial niya, IMD. IMD traitor. Ay, grabe. Pwede? Oo, Aimee M. Manotok. D. Duterte. Diba? Aimee Manotok Duterte. IMD. Diba? IMD. IMD traitor. Putik na traitor sa kapatid, mga kababayan eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, alak ka. Ha? Alak ka. Napikon. Oo. Ay nako. Talaga namang hindi na maitago yun. Abangan nyo yan, mga kababayan, ha? Talakayin natin yan. Dito muna tayo. Siya away naman netong si Sara at saka ni Hanilet. Pasok! Unting nawawalan ng pondo matapos mawalan ng confidential funds at tumarap sa bantang impeachment. Lalo pang lumakas ang hinala nang hindi sumama si Hanilet sa Netherlands. Na ayon sa ilang source ay isang paraan upang protektahan ang kanyang negosyo mula sa posibleng pakikialam ng ibang kampo. Nako, pwede talaga yan mga kababayan. Silipin ng gobyerno, di ba? Yung pakikialam daw ng ibang kampo, hindi ho, gobyerno. Sisilipin kung ano ba yan, paano ba kumikita yan. At kapag nakita mga kababayan na yung bangko, hindi naman kaila sa inyo, na gustong busisiin ng gobyerno, ang mga bank accounts ni Digunyo, gusto nga i-freeze ito. So ngayon mga kababayan, syempre, ganito lang yan. Kailangan maiwan yan. Diba? Para nga naman, baka mamaya, pag uwi niya at wala siya, nako, hindi na nila magalaw yung mga bank accounts na yan. So ngayon mga kababayan, ito naman si Sara. Dali-dali, pumunta naman doon sa tatay niya. Siguro kinakausap, nagmamakaawa. Daddy, Father, Tay, yung ating bank account, paano na yan?
Kailangan nating pondo, halalan. Kailangan nating mag-rally, magtawag, magbayad ng mga rallyista. Alam mo naman ang mga tao, kailangan para makabuo ng kahit papano ng dami ng tao, kailangan mo ng pondo. Oh, so paano ngayon yun, mga kababayan? Kaya siguro doon. Kaya sabi ni Sarah, ay, yaan na natin yung tatay ko. Sabi siguro ni Sarah, hayaan na natin yung tatay ko. Makulong siya dyan habang buhay. Tuloy. Sa harap ng mga hamong ito, maraming nag-aabang. Magkakawatak-watak ba ang pamilya Duterte sa gitna ng kapangyarihan at kaya? Kaya na nga ba? Magkakawatak-watak. Sinabi ko na yan noong pa eh. Anong sabi ko? O kampo ni Duterte, wasak na. Ngayon nyo lang binabalita yan eh. Noon ko pa yan na-sense eh. Noon ko pa nakita yan sa bolang kristal ko, mga kababayan. Sa mga matatagal na rito, alam na alam nyo yan. Sabi ko noon, para naman, pwede nyo pambalikan. Sa mga hindi nakapanood noon, balikan nyo. Masayang talakayan nyo. Bakit? Wasak na talaga sila dyan. Hindi pa man nangyayari ang mga kababayan. Talagang yun na yan eh. Nagkakatotoo lang talaga, di ba, George Chavez? Ewan ko sa auntie mo, ha? Hulaan ko. Baka lumuhod yung auntie mo, ha? Baka lang naman. Yung auntie mo magluluhod yan. Baka matulad dun sa pulis. Ha? Naglulumuhod at nagmamakaawa. Eto na, mga kababayan. Dahil nga dyan, mga kababayan, ito ang mga tingin nyong mangyayari. Ano sa tingin nyong mangyayari? Kapag ka etong dalawa na to nagsagupaan, siyempre, isang, ano ba matatawag natin dyan? Pangalawang asawa. Hindi naman yung kirida eh. Hindi yung kirida. Hindi yung kirida. Oh, pangalawang asawa, dahil legal naman sa mga tao at sa pamilya nila. Legal naman sa mga anak ni Digong. Legal naman kay Sarah, kay Pulong, kay Baste. Diba? Legal yun eh. Oh, kaya hindi yan matatawag na kirida, mga kababayan. So, asawa ni Digong yan. Pangalawa. Oh, pangalawang asawa. At dito sa mga original. Yan. Nakaw! Tandaan nyo, sa istorya ng mga pangalawang asawa at mga anak sa una, lagi may banggaan yang dalawa. Tama, mali. Laging nagkakabanggaan yan, mga kababayan. Pagdating saan? Sa mana. Pagdating saan? Sa mga maiiwan ng mga mamamayapa. Parang sinisigurado mo, Boss Mike, mga mamamayapa si Digong. Saan pa ba pupunta yan? Saan pa ba pupunta yan? Diba? Yun at yun din ng punta niyan. Siyempre, yung mga ganyang mga klaseng tao, mahalaga sa kanila, kwarta, kayamanan, siyempre matagal pa. Pinaghahandaan na yan. Ganon. Diba no? Ganon yung nangyayari. Dito, naku, ang dami kong kakilalang ganyan, mga kababayan. Kahit nga tunay na magkakapatid, nag-aaway-away dahil sa kayamanan, dahil sa mga mana-mana na yan. Oo. Kaya nga sabi ko, alam nyo, sabi ko sa mga anak ko, wala kayong mamanahin sa akin kahit 5. Oo. Kasi mga kababayan mula nung, basta magkukwento na naman ako ng tungkol sa buhay ko. Erase. Mapupunta sa buhay ko tong kwento. Eto na, mga kababayan. Kaya ba, itong si Sarah ay nagpahayag, mga kababayan, na hindi na raw makakauwi itong si Digong at tila ba parang may ngiti pa sa kanyang labi habang namumutawi ang katagang hindi na ho makakabalik si Tatay Digong. Kaya mag-move on na lang tayo. Ganun ba yun, mga kababayan? Thank you naman sa congrats nyo. Diba? Yun ba yun, mga kababayan? Kaya ba, yung kanyang mga namumutawi sa kanyang mga labi ay may kasamang ngiti? Ganun ba yun? Our beloved Boss Mike!